Ayan, so for those who are still na nahihirapan dun sa paggawa ng kanilang title block, no? So ito po yung pinaka procedure natin. First is, ayan, punta tayo dito sa may draw command or draw tools. Hanapin yung rectangle din. Ayan, basahin maigi lang yung instruction dito sa taas. Nakalagay specify first corner point. So pili lang tayo ng first corner point. Then click natin yung check. After that, nakalagay specify is other corner point or piliin natin yung dimensions dito. So once click nyo yung dimensions, magbabago po yung instruction ulit. You needed to specify the length for rectangles. So ang lalagay natin yan is 279. Tapos mag-enter tayo. Then upon entering, clicking yung enter sa keyboard, nagbabago na naman yung command. Specify width for rectangles. So 260. Then enter. So as you can see, meron na pong rectangle dyan, kaya lang maliit lang. So sumul lang natin para lumaki yung rectangle. Next, punta tayo dito sa offset. Tignan natin pong offset. Type natin ng 10. So click lang natin to. Offset tayo sa top. Then release. After doing that, create na lang tayo ng maliit na box inside the smaller box na ginawa natin. So first point natin is there. Then same procedure sa unang ginawa natin, dimensions. Then type 100. No, kasi 10 cm converted to millimeter is 100 mm. Then upon entering nun, magbabago po ulit yung instruction, specify width. So type natin 12. Okay. So as you can see, meron na tayong box dito. Move lang natin yan. Lang natin yung move command. Tapos ang pipiliin natin na base point is here. Then ilipat natin siya. So yan na po yung itsura niya. Next, gagawa rin tayo ulit ng isa pang box. Ito naman yung size ng box. First order point, then dimensions, type 20. Type 20. As you can see, yan po ulit, imumove lang ulit natin siya. Ito yung ating tapos lipat lang dito. And okay na. The next thing is, hatiin natin into two parts. Itong drawing ito. First point, then second point. Okay. Then sabi ko po sa inyo, pwedeng gawin natin is we will create lines para hatiin mo. So yan, gawa lang ako ng lines na merong sukat na 10. Then okay na po yan. Nandito ko lang po itong line ko. Itong base point ko, lalagay ko rito. Check, then move ko ulit siya. Itong base point ko, move ko lang po dito. So yung layo is depende dun sa ating sukat. So in our case, pwedeng gamitin ko is 25, para dun sa section ko yan. Next thing is, kailangan ko maglagay ng pangalan. So what I will be doing is, maglalagay lang ako ng aking magiging guidelines dito. So yung mga diagonal lines niyan will serve as a guidelines para dun sa ilalagay ko pangalan. So yung pangalan ko, ito yun. Ito lang dito, hanapin ko yung text. Tapos sabi dyan, start point of text or justify natin center. Tapos piliin natin yung start point, yung gitna mismo ng text. Wait lang, yung gitna mismo nitong, ayan, yung may triangle. Tapos ang text natin will be, gagawin natin yung medyo pwede naman mag 3 mm lang. So yan. Tapos rotation angle, yan lang po. Yan, rotation angle 0. Tapos type natin yung pangalan po ninyo po.
Yan. Sa case ko, ito yung pangalan ko. So, yun yung dapat na may kita. Yan. Next is another. Next. Wala na pong babaguhin. Yan. Select. Tapos, for example, then Web Camino. So, sa case nito, yan, medyo mahaba kasi yung pangalan. So, instead na ako ay move ko yung line na nasa may bandang ito. So, move natin siya. Ito yung sasabi natin, na depende din sa pangalan, sa ninyo. Depende po sa haba ng pangalan ninyo yung magiging sukat nito. Kasi gaya nga sabi natin kanina, no? Mag-a-adjust po talaga. Sample yan, yung pangalan ninyo. For sure, mag-a-adjust dito. So, move ko pa ng konti. Wait lang ha. Move ko lang ng 25 kanina. Sige, tituloy natin ng 15 siguro. Para medyo may kahabaan. So, ibig sabihin, nagdedepende yung size ng yung laki nito. Depende din sa kung gaano kalaki rin yung ilalagay natin sa inyo. Para lang makita natin na tama yung ginagawa natin dito. Yan. Hindi ko lang din to dito. Tapos ito, yung center niyan, papunta sa center nitong tingnan natin kung sasakto. Ngayon, so sasakto siya. Tapos ito naman, yung line na to, siyempre, move ko rin siya dito. So, yan po, no? Yan yung way ko. Paano natin siya i-adjust accordingly doon sa ating drawing area. Tapos, delete lang natin yung mga lines na ginawa ninyo. Kasi yun naman ay pang lang. So, yan po yung dapat makikita natin dyan. Diba? Yan yung ilagay natin since yan yung maditas na hindi yun muna papalitan. Meaning to say, pag gumawa ka ng panibagong activity, hindi mo papalitan ng pangalan, hindi mo rin papalitan ng section. So yun. So the rest is papalitan like ito, date number. Tapos itong nasa baba, yung title ng activity na pagagawa ko sa inyo. So next, gagawin natin siyang audio block. So yun na, sinelect po natin isang buong tapos click lang natin ito. Then pwede tayong mag-create ng title block ang papangalan. Title block. So yun, tapos sabi dyan specify base point. Check. So papansin nyo na wala yung object na ginawa ko. Saan siya makikita? Dito po sa may clip. Tapos sa block, click lang natin. Doon sa may title block na sinelect ko, yan, select lang po natin. So, kahit paulit-ulit yung click yan, nakikita ninyo na meron ng borderline automatic yung ginawa ninyo. Okay, next na gagawin natin, na tayo dito sa may format, sa layouts. Tapos, gagawa tayo ng title block natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, diba? Assuming na wala po itong title block. Halimbawa, wala ito. So, gagawa tayo ng panibago. Add. Tapos, pangalanan ng title block. Okay. Tapos, edit natin ito. Modify. Yan na, gawin natin inches. 8.5. And enter nyo po. Tapos, 11. Enter nyo. So, pag binago natin, itong limiter is 216 by 200. So, tama na po yung ating sinilip. Tapos, next, ito na po. Nandito na tayo sa papel na yan. Next na gagawin, itong borderline na meron siya.
di-delete natin yan. So, nawala yung object na ginawa ninyo. Gagawin nyo, punta po kayo dito sa may blocks. No? Wait lang, palakin ko lang dito sa bandang ko, sa baba. Punta sa may blocks, hanapin yung ginawa nyo title block. Tapos, ididikit nyo siya dito. Ayan. Kahit hindi saktong-sakto, dapat na dapat, no? As long as tumama siya. Tapos, click siya. As you can see, ay borderline na. Pero wala pa rin yung ginawa ninyo. Next na gagawin natin, punta po tayo sa my view. Tapos, new viewports, polygonal. So, gagawa tayo ng malaking box. Ng box. Sa loob ng borderline natin. Yan. Yan. Tapos, check natin. And as you can see, yung ginawa natin, nandun na po. So, nag-exist na siya. So, yung all natin, kahit nagawa ninyo, ayan, makita ninyo nandun. So, double tap lang para ma-release. Tapos, ito po, from time to time, pwede natin bago ito, lagyan ng pa, and open pa. For example, lagyan natin ang text, start point, justify, center, ayan. Tapos height ng letter is siguro pwede na siguro yung 10. Tapos yan, and then P-1 P-1. So ibig sabihin ng P-1 is plate number 1. Pag tinype natin yan, yan medyo may kalakihan pala. So gawin natin, no? So, syempre tatansayin pa rin natin center, strike point, justify, middle ang click natin, tapos center natin ito. Tapos gawin natin yung height, gawin natin mga 7 siguro. So, tansyahin lang natin. Tapos again P-1. Okay. Tingnan natin kung alin ang mas magiging okay. So sa size na yan, okay na po siya. So wala na tayong problema dyan, okay yan. Tapos dito, sa baba niyan, tsaka nyo pa lang po ilalagay yung title. Ayan, lagyan lang natin ang guidelines, text, start point, middle po yung sinelect ko na, or pwede kayong mamili ng other kung merong middle center o the middle center. Sure. Tapos piliin ng gitna nitong line na to. Ayun, check. Gawin natin 3, then check. Tapos title nito is title. So makikita niyo yung drawing yung borderline mo is correct na. Title block ang title, ang pangalan nasa taas, tapos section. Then nakalagay naman sa gilid ay yung kung anong plate number niya. So yan na po yung itsura niya. But then sinasabi ko nga sa inyo, no, ito pwede nating burahin parehas. Siya. Then ito ay pwede nating i-delete. Ayan, kaya tapos save natin to as template. So para nang sa gayon, pagka gagamitin na natin siya sa susunod, wala na kayong hindi na kayo ulit-ulit pa gagawa natin ito. Title block. So title block, okay. So naka-save na siya. Tapos save as din natin ito. Save as, DWG. Siyempre, make sure yung pangalan niya ay tama po. Tapos, akin po, kasi kailang ulit na. So, you can see, meron na dyan. Tapos, meron pa rin itong title block. Pag select natin title block, ito po siya.
Yan. So, pwede nyo naman burahin ito kung nandyan. Kung gusto nyo. Example, ito, binura ko. Sabihin, from time to time, pag gagawa po kayo, ulit-ulitan kayo na maglalagay ng gano'n. Okay? That's all for today. Thank you so much and God bless you.